Live mula sa GMA Network Center, ito ang 24 Oras. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Sinalakay ng mga otoridad ang isang iligal na paggawaan ng mga paputok sa Cabuyao, Laguna. Wala na ngang permit, nagkalat pa ang mga upos na sigarilyo. Delikado, lalo't minsan ang may sumabog sa lugar at may mga nasawi pa. Siyam ang arestado sa raid habang sinagip naman ang mga nagtatrabahong menor de edad. At nakatutok si John Consulta, exclusive. Sa surveillance video ng PNP Regional Intelligence Division 4A, makikita ang ilang lalaki habang nakabreak sa isa umanong iligal na paggawaan ng paputok sa Cabuyao, Laguna. Ang lugar ang target sa nakuwang search warrant ng Calabarzon Police. Dahil paggawaan ng paputok ang pupuntahan, kinolekta muna ang mga lighter at sigarilyo mula sa operating units para makaiwas sa peligro. Pagdating sa pakay na compound, nagkalat sa paligid ang ilang upos ng sigarilyo. Sa loob ng mga bahay at barong-barong, tumambad ang sangkaterbang raw materials ng paggawa ng paputok tulad ng mga basyo at mga pulbura. Merong nag-report sa atin na isang concerned citizen na meron nga silang napansin na gumagawa ng mga firecrackers. Itong ating mga kapulisan sa tulong din ng ating RCSU which oversees the Firearm Explosive Office, no? Nag-apply sila ng search warrant. Sa kabilang bakod, nakalatag naman ang mga pinapatuyong pulbura. Di raw alam ng may-ari ng lupa na ginagamit ang kanyang property sa paggawa ng paputok. Sa unang tingin mga kapuso ay akalain mong isang ordinaryong van lang itong sasakyang ito na nakaparada sa loob ng property na pinasok ng mga operatiba ng Regional Intelligence Division 4A ng PNP Calabarzon. Pero alam niyo ba, nung kanila itong buksan at silipin ang pinakaloob, nako ito, tumambad na ang napakaraming mga drum na ang laman lahat ay puro pulbura. Na ayon sa mga otoridad, dapat nasa maayos na storage itong mga pulburang ito. Kung kaya't ayon sa kanila, ito ay maliwanag na paglabag sa ating batas. Nang aming tanungin ang may-ari kung ano ang kanyang hawak na permit. Anong meron lang po talaga tayong permit dito, sir? Yung dealer at saka retailer. Retailer. Sa manufacturing, sir? Hindi pa nalabas siya sa karami eh. Wala pa kayong permit ng manufacturing? So bakit kayo tayo gumagawa, sir, kung wala pa kayong permit ng manufacturing? Hindi kami naman po nag-iingat dito sa mga distansya. Ang ni-raid na compound ng mga pulis ang siya ring lugar na sumabog noong February 2024 dahil sa paggawa ng iligal na paputok. 6 ang namatay sa insidenteng iyon, kabilang ang isang 4 na taong gulang na bata. Malaking pasasalamat po sa ating kapulisan sa mabilisang aksyon na nagsagawa po sila agad ng search warrant po dito sa area na ito. Kaya po para rin po natin maiwasan na hindi na po maulit yung nangyari na maraming nagbuhis ng buhay sa illegal na paggawaan po ng paputok. Siyam ang arestado sa operasyon habang sinamsam naman ang lahat ng mga materyales sa paggawa ng illegal na paputok. Bistado rin ang pagtatrabaho rito ng ilang minor de edad. Ako'y nananawagan sa ating mga kababayan na kung meron silang napansin, no, ipagbigay alam kaagad nila sa ating mga kapulisan. All of the reports, no, iti-treat natin with full confidentiality. Para sa GMA Integrated News, John Consulta, nakatutok 24 oras. Hinalughog ng mga otoridad ang compound at mga bahay ni Tarlac Representative Noel Rivera na pinakakasuhan kaugnay ng flood control scandal. Pero ang search warrant ay para sa kasong illegal possession of firearms. Nakatutok live si Chino Gaston. Chino! Mel, nagpuntahan dito sa public plaza ng bayan ng Concepcion, Tarlac ang mga taga-suporta
ni Congressman Noel Rivera para magsagawa ng peace prayer rally, magsagawa na rin ng vigil at magbigay ng kanilang suporta sa kanilang kongresista. Yung mga parehong supporters na to ay kaninang umaga nagpunta rin sa tapat ng kanyang bahay matapos nga pasukin ng mga tauhan ng PNP at ng Philippine Army. Bit-bit ang search warrant para sa mga armas pero wala umanong nakitang armas ang mga otoridad. Madaling araw kanina nagtipon-tipon ang mga tauhan ng PNP CIDG, Intelligence Service ng AFP, PNP Special Action Force at Philippine Army. Ang kanilang target, ang 3G Construction and Development Corporation compound at ilang bahay na pag-aari ni Tarlac 3rd District Representative Noel Rivera at kanyang pamilya. Mula Campo Crame, tumulak ang grupo papuntang Concepcion, Tarlac. Ayon sa kampo ng kongresista, dakong alas 5 ng umaga, pinasok ng mga otoridad ang compound at kasunod nito ang bahay ni Rivera at bahay ng kanyang anak. Mahigpit ang seguridad at maging media, bawal lumapit kahit sa gate. Nang mabalitaan ang pangyayari, nagtipon-tipon ang mga taga-suporta ni Rivera sa labas ng kanyang bahay. Pero hindi sila pinalapit ng PNP SAF. Sa labas ng gate, kita ang mga nakakulay asul na mga tauhan ng PNP CIDG. Nakabantay din ang isang truck ng mga sundalo at mga van ng PNP SAF. Pasado alas 12 ng tanghali, pumasok na ang coaster ng PNP at sinundo ang mga tauhan ng CIDG. Habang isa-isang nagsialisan ang mga pulis at sundalo, sa loob ng kanyang bahay nagpasalamat si Rivera sa kanyang mga taga-suporta. Ayon kay Rivera, search warrant daw para sa kasong illegal possession of firearms ang isinilbing search warrant ng mga pulis. Kasama sa hinalughog ng mga pulis ang bahay ni Rivera na may sariling maliit na golf course at multi-purpose hall. Wala nga sila nakuwang baril base sa search warrant nila sa akin. Ayon sa kampo ng kongresista, walang nahanap na illegal na baril na siyang pakay ng search warrant na isinilbi hindi lamang sa compound ng kanyang kumpanya kundi maging sa iba pang mga bahay na pag-aari ng pamilya. At ang pagsilbi nito ang kanilang balak questionin pagdating ng tamang panahon. Kasama ang 3G Construction and Development Corporation sa pinakakasuhan ng Independent Commission on Infrastructure o ICI kaugnay ng umano'y maanumalyang flood control projects. Nasa ICI na yan, nasa ombudsman natin, harapin ko lang doon. Harapin niya na lang? Siyempre, natulungan lang yun nandun na siguro yun. Sir, kung ano man ang ako sa akin, harapin ko. Yung 3G, inyo talaga na mag-asawa yun, sir? Matagal na yun. Sinusubukan pa rin makuha ng GMA News ang pahayag mula sa CIDG. Meron alas 7 talaga ng gabi nakatakdang magsimula ang prayer vigil dito sa plaza ng Concepcion, Tarlac kung saan inaasang darating din si Congressman Noel Rivera para magpasalamat sa kanyang mga taga-suporta at maghayag na rin ng kanyang saloobin. Mel. Maraming salamat sa iyo, Chino Gaston. Kinasuhan na si Sara Diskaya at iba pang opisyal ng St. Timothy Construction kaugnay ng isang ghost flood control project sa Davao Occidental na halos 100 milyong piso ang halaga. Kabilang sa isinampa ang kasong malversation na walang piyansa. Nakatutok si Ivan Mayrina. Makukulong na sila. Wala silang Merry Christmas. Before Christmas, makukulong na sila. May halos 20 araw na lang para matupad ang pangakong ito. Kaugnay ng pagpapanagot sa mga sangkot sa mga flood control scandal. Wala pang nakukulong pero may mga panibagong kinasuhan ayon kay Pangulong Bongbong Marcos. Dahil daw sa isang ghost flood control project sa Kulaman, Jose Abad Santos, Davao Occidental. Kabilang dyan si Sara Diskaya at Maria Roma Angeline Rimando, mga opisyal ng St. Timothy Construction Corporation. Ito ay may halaga na halos 100 milyong piso at ipinagkaloob noong 13 January 2022 sa St. Timothy Construction Corporation. Ayon sa investigasyon, ang proyektong ito na sinasabing natapos noong 2022 ay hindi kailanman nasimulan. Ayon sa Pangulo, lumabas sa investigasyon ng Ombudsman na palsipikado ang mga isinumiti nilang patunay na tapos na ang proyekto kahit walang construction na ginawa, kabilang ang final billing, certificate of completion at mga inspection reports. Malversation ay isa sa mga kasong isinampa, isang krimeng walang piyansa. Ang malversation ay non-bailable.
Mabigat ito dahil hindi nila mababayaran ang kanilang paglaya. Pag naisampa na ang mga kasong ito sa korte, ang susunod na hakbang ng judiciary ay ang paglabas ng arrest warrant para sa mga pinangalanang individual. I have directed DILG and the PNP to ensure that they know the whereabouts of Diskaya at nung iba pa, para paglabas ng arrest warrant ay maaresto sila kaagad. Ayon sa Ombudsman, isasampang reklamong kriminal sa Digos City Regional Trial Court. Bukod kay Diskaya at Rimando, dawit din ang mga opisyal ng DPWH Davao Occidental District Engineering Office, kabilang kanilang District Engineer at Assistant District Engineer. Damay din at suspendido na ang mga Section Chief, Project Engineer at Inspector ng DPWH. Sinusubukan naming hinga ng pahayag ang mga kinasuhan. For the same behavior, the DPWH Davao Occidental officials involved are likewise preventively suspended for a period of 6 months. Ito ay kalawang malaking kasong isinampa kaugnay ng flood control scandal. Pero marami pang nasa proseso ng investigasyon at pangangalap ng ebidensya ayon sa Ombudsman. Muling pangako ng Pangulo. Umpisa pa lang ito. Marami pa tayong ipapakulong at marami pang magpapasko sa kulungan. Para sa GMA Integrated News, Ivan Mayrina, nakatutok, 24 oras. Ipinasasara ng lokal na pamahalaan ng Pasig ang 9 na kumpanya ng Pamilya Diskaya kabilang ang St. Gerard Construction. Binawi na ng City Hall ang mga business permit ng mga Diskaya dahil sa mahigit 1 bilyong pisong buwis na hindi nabayaran. Wala rin umanong occupancy permit ang mga kumpanya na kinakailangan para masigurong ligtas at legal ang paggamit sa gusali. Kinansela rin ng Philippine Contractors Accreditation Board ang lisensya ng mga kumpanya na nangangahulugang hindi na sila pwede sa anumang contracting activities. Ramdam na ang bagsik ng bagyong Wilma sa Eastern Samar na nasa signal number 1. Binaha ang ilang lugar doon at may banta rin ng daluyong o storm surge. Mula sa bayan ng Giwan sa Eastern Samar, nakatutok live si James Agustin. James! Emil, banta ng storm surge o daluyong binabantayan ng mga otoridad sa 45 barangay. Dito po yan sa bayan ng Giwan sa Eastern Samar. Sa iba pang bayan na naikutan natin, nagpatupad na ng preemptive evacuation. May mga barangay din na nakaranas ng pagbaha. Sinuong ng mga residente ang abot binti na tubig sa Barangay 7 poblasyon sa bayan ng Kinapondan, Eastern Samar kaninang umaga. Baha ang dulot ng umapaw na ilog matapos ang walang tigil na buhos ng ulan sa Magdamag na dala ng bagyong Wilma. Tulong-tulong sa paglalagay ng lubid para magsilbing gabay ng mga residente sa malakas na agos. May mga gumamit din ng bangka. Minsan pag dumadaan, mahirap talaga. Pag dumadaan papuntang sa ibang barangay. Pag mabaha, tsaga-tsaga, minsan tumutulong sa mga rescue, paglilikas. Kabilang ang lugar sa 7 flood-prone barangay sa binabantayan ng Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office. Nakahanda na rin sila kung may kakailanganing ilikas sa mga residente. Yung barangay 7 kasi catch basin, mababa silang barangay. Kaya pag umuulan, yung nga sabi ko, pag 4 na oras na umulan, talagang baba na dyan. Sa barangay 5, barangay 1, baba sila pag katulad nga may bagyo dahil talagang marami ang tubig. Sa bayan ng Giwan, hindi na pinapayagan na makapalaot ang mga mangingisda simula pa kahapon dahil sa banta ng bagyo. Kaya tabi-tabi ang mga bangka na nakatali sa dating daungan sa Barangay 6. Masira minsan yung tali namin, maputol kasi umiikot yung hangin. Kahit dito may sa Butgarad, wasak rin yung mawasak. Bukod sa pagtatali, ipinatong ni Mario ang kanyang bangka sa improvised na balsa. Yung panahon kasi pinsan dagat, yung hangin. Kaya pumupunta dito, tinitingnan ng mga bangka kung okay ba ang pagkalagay. Kasi kung hindi mo titingnan, baka yung minsan puno ng tubig o sa tabi, sa dagat. Dahil hindi makapalaot, problemado ang mga mangingisda dahil ilang araw na silang walang kita. Mahirap talaga. Pero pinipilit lang namin kasi may pamilyado man. Wala naman kung kapuntahan. Naghahanda na rin lumikas sa mga residente na nakatira sa tabing dagat. Gaya ni Annalyn na ibinalot sa plastik ang mga damit ng kanilang pamilya. Minsan na raw nawasak ang kanilang bahay.
karanasang nag-iwan sa kanila ng paalala na maging laging handa tuwing may bagyo. Pag pumupunta dito ng taga-barangay, sinasabi na kailangan ng lumilikas talaga kami agad. Lalo na pag malakas yung alon, tapos pag may bagyo, nakabot talaga kami ng dagat. Tapos minsan din po pag nasisira yung bahay namin. Ayon sa lokal na pamahalaan, 45 barangay ang binabantayan nila sa banta ng storm surge o daluyong. Ang mga barangay officials are already instructed to monitor these people. Kung sakali kailangan nilang lumikas, gagawin po natin ang paglikas sa kanila. Hiningi po natin sa ating mga kababayan na magtulong-tulong po tayo para maiwasan po yung mga sakuna. Sa bayan ng Balanghiga, nagpatupad na ng preemptive evacuation sa 2 barangay. Lumikas ang ilang residente sa kanilang mga kaanak at temporary shelter. Naka-standby na ang rescue boat at iba pang search and rescue equipment gaya ng mga life vest at salbabida. Sabi ng LDRMO, ulan at shearline ang binabantayan nila na posibleng magpabaha sa ilang barangay. Pag masyado yung malakas yung ulan at yung torrential rain na ilang days at ilang hours din, pag yan ng high tide, sinalubong ng high tide kasi malaki yung estuary namin dyan, hindi makakaagos yung Balanhirga River from upstream papunta dito, sasalubungin sila. Kaya nagkakaroon ng mga flooding, yan yung surface flooding lang namin dito sa coastal barangays. Samantala sa pinakahuling tala mula sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, umabot na po sa 470 families yung kailangang ilikas mula sa 7 bayan dito sa Eastern Samar. Yan muna ilitas mula po dito sa bayan ng Giwan. Balik sa iyo, Emil. Maraming salamat, James Agustin. Pasok sa itinakdang maximum suggested retail price ng Agriculture Department ang panindang karning baboy at carrots sa isang pamilihan sa Quezon City. Pero sa Pasig, aminado na hindi makasunod ang ilang nagtitinda dahil mahal nila ang puhunan. Nakatutok si Tina Panganiban Perez. Mismong si Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel ang nag-inspeksyon sa Mega Q-Mart sa Quezon City sa unang araw ng pagpapatupad ng maximum suggested retail price para sa carrots at karneng baboy. 100 per kilo ang bentahan ng carrots doon, mas mababa sa 120 pesos kada kilo na MSRP. Eksakto naman sa MSRP ang pork doon, 370 per kilo kung liempo, 330 per kilo kung kasim at pigi. Mas mura ito sa presyo kahapon. Base sa ikot namin, ay para sumusunod lahat ngayon sa presyo. The challenge is tomorrow pareho pa rin ba? Sir, possible na binabaan nila because they know you will be here today? There's always that possibility, no? Pero sa Pasig Market, lagpas MSRP ang presyuhan. Nasa 140 hanggang 160 pesos ang kada kilo ng carrots. Nasa 400 hanggang 420 pesos naman ang kilo ng liempo. Git ng mga nagtitinda, hindi nila kayang sumunod sa MSRP dahil mataas ang kanilang puhunan. 120 hanggang 200 pesos naman ang kilo ng sibuyas dito sa Pasig Market. Wala mang MSRP para sa sibuyas, nagduda si Chu Laurel kung tama ang presyo. Nagsinungaling umano kasi ang isang nagtitinda nang sabihing local onions ang binebenta. Halos wala na stocks na ganun local onion. Kung may production na sobrang liit. So majority niyan na maliit na red onion is imported. Kung imported yun, nabili lang nila ng wholesaler or trader 60, tapos ipapasa ng 170, 180, that's profiteering. Ang trabaho lang namin dito, magtinda. Hindi namin alam kung imported ba yan, kung ano, kung pan. Kakaunti naman ang mga nagtitinda ng galunggong na umabot na sa 300 pesos ang kada kilo. Sa imports natin of sea fish, delayed yung pagdating due to many factors beyond our control. Kahit mahal, meron pa ring bumibili. Kailangan fresh para masarap siya. Yung galunggong mahal po ngayon. Oo nga. Pero gusto ko maliliit pang paksiw. Kung nagtitipid, meron namang mas murang mga isda. Pero pwede rin ang manok na mas mura rin sa halagang 190 hanggang 200 ang buo. Bagsak ko ang farm gate ng manok So parang in a way, pinopromote ko rin yung manok na lumaki yung demand kasi nga mahal nga yung galunggong.
Sumama rin sa inspeksyon ng Food and Drug Administration na may nakita agad na mga paglabag. Medyo katakataka yung labeling pati yung bottling. Hindi natin alam yung kalidad ng mantika. Halimbawa, may health risk sa inyo. Kukumpiskahin o seselyuhan ng FDA ang mga ganitong produkto para hindi na maibenta sa publiko. Ang mga sangkot, posibleng pagmultahin ng hindi bababa sa 50,000 pesos o makulong ng 6 na taon o maharap sa kasong kriminal. Para sa GMA Integrated News, Tina Panganiban Perez, nakatutok 24 oras. Bumagal po ang pagmahal ng mga produkto at serbisyo sa bansa o inflation nitong Nobyembre. 1.5% ang ibinagal nito ayon po yan sa Philippine Statistics Authority o PSA. Mas mabagal yan kumpara sa 1.7% noong Oktubre at 2.5% noong November 2024. Ayon sa PSA, pangunahing dahilan ng pagbagal ng inflation ang mabagal na pagmahal ng pagkain at mga non-alcoholic beverage. Nakaengkwentro ng militar ang isang grupo ng mga rebelde na inireklamong nangingikil sa mga residente sa Masbate. Patay ang isa sa mga rebelde habang tinutugis naman ang 5 niyang kasama. Narito ang aking eksklusibong pagtutok. Ito ang natira sa pinagkukutaan ng mga rebelding New People's Army matapos itong makubkob ng tropa ng 96th Infantry Battalion ng Philippine Army. Napatay ng mga sundalo sa engkwentrong nagtagal daw ng 5 minuto si Alexander Emaas alias Kapakro, miyembro ng Bicol Regional Party Committee. Ayon sa militar, isinumbong sa kanila ang ginagawa umunong extortion ni Kapakro kasama ang 5 iba pang rebelde. Nangingikil po sila doon sa mga miyembro ng community at lalo na yung may mga negosyo. Marahil sawa na rin yung miyembro ng community doon sa kanilang mga pinagagawa. Kaya nai-report na rin po sila sa amin. Naengkwentro po sila dito sa bahagi ng barangay Kankahuran ng Baleno, Masbate. Boundary na po ito ng Masbate City. Narito naman ang mga na-recover na mga sundalo mula sa mga rebelde. Nakuha rin po sa pinangyarihan ng engkwentro yung 3 matataas na kalibre ng baril. Bukod sa mga two-way radio, cellphone at iba pang subversibong mga dokumento, nasamsam ng mga sundalo ang isang Ultimax, isang uri ng light machine gun, isang M14 at M16 rifle at mga bala. Tinutugis ang 5 iba pang kasama ni Kapakro. Para sa GMA Integrated News, Emil Sumangil, nakatutok 24 oras. Posibleng hindi na magtagal pa ang Independent Commission on Infrastructure o ICI ayon sa Ombudsman. Pero ang sabi ng Executive Director ng ICI, mananatili ang komisyon hanggang makumpleto ang mandato nito o hanggang hindi binubuwag ng Pangulo. Nakatutok si Maki Pulido. Nakakahigit 2 buwan pa lang mula nang maitatag ang Independent Commission for Infrastructure pero posibleng di na yan magtagal, ayon kay Ombudsman Jesus Crispin Remulla. Sa loob kasi ng 1 hanggang 2 buwan, posibleng i-turn over na ng komisyon ang nasimulang investigasyon sa Office of the Ombudsman. Kasi hindi naman pwedeng forever ang ICI at itong susunod na taon ay marami tayong kukunin mga batang abogado na siyang magbamana ng mga problema na pinakailangan ayusin natin sa ating bayan. Pero sabi ni ICI Executive Director Brian Keith Hosaka, mananatili at magpapatuloy ang komisyon hanggang makumpleto nito ang kanyang mandato o i-dissolve ng presidente. Ipinunto ni Hosaka ang sunset clause sa Section 10 ng Executive Order na bumuo sa ICI. Natitigil lang ito kung tapos na ang misyon o buwagin ng Pangulo. Sabi ni mamamayang Liberal Party List Representative Laila de Lima, hindi pa tapos ang misyon ng ICI. At ang tamang direksyon para sa kanya ay palakasin ang kapangyarihang mag-imbestiga ng komisyon sa pamamagitan ng pagsasabatas ng panukala niyang Independent Commission Against Infrastructure Corruption na may counterpart na ring panukala sa Senado. Mas makapangyarihan yan at tiyak na popondohan kung isabatas, di tulad ng limitadong kapangyarihan ng ICI. Ang pondo nga para rito, 41 million pesos at kalalabas lang. Kaya hindi pa sumasahod ang staff at commissioners, ayon kay ICI Special Advisor Rodolfo Azurin. Kaya ilang buwan ng kanya-kanyang bunot sa sariling bulsa mga opisyal para gumulong ang kanilang investigasyon.
At kahit pa nakapag-refer naman sila ng mga kaso sa ombudsman, na-hamper din yung performance kasi nga unang-una is we can only contribute so much out of our resources, and then we can only hire people based doon sa mga expectations na kasi hindi namin alam kung gaano ba kalaki yung budget na ibibigay sa amin. Sa kabila niyan, itinanggi ni Azurin na magre-resign din siya kasunod ng naunang pagbibitiw sa komisyon ni dating DPWH Secretary Rogelio Singson. Itinanggi niya rin ang usap-usapang hindi sila nag-uusap ni ICI Chair at dating Supreme Court Justice Andres Reyes. I can only speculate na siguro there are some quarters they want to sow divisiveness, so intrigue among the members ng ICI. Palalabasin na kami nag-away-away na para lang sa ganun to justify na i-abolish siguro ang ICI. Para sa GMA Integrated News, Maki Pulido nakatutok, 24 oras. Mga kapuso, kumuha naman tayo ng update sa galaw ng bagyong Wilma at kung paano ito makaka-apekto sa lagay ng panahon ngayong weekend. Ihatid dyan ni Amor La Rosa ng GMA Integrated News Weather Center. Amor! Salamat, Emil. Naku, ngayong weekend posibleng tumawid sa Visayas ang bagyong Wilma, pero ang epekto niyan mararamdaman din sa iba pang bahagi ng ating bansa. Sa latest bulletin ng Pag-asa, huling namatahan ng sentro ng bagyong Wilma sa layong 180 kilometers silangan ng Borongan City sa Eastern Samar. Taglay po ang lakas ng hangin na abot sa 45 kilometers per hour at yung bugso naman nasa 55 kilometers per hour. Mabagal po itong kumikilos pakanluran at paliwanag po ng Pag-asa kaya bumagal yung pagkilos ay dahil po sa impluensya na tinatawag natin na high pressure area. Ayon po sa Pag-asa, ngayong gabi o bukas ng umaga, posibleng tumama itong bagyong Wilma dito sa may Eastern Visayas. So it's either dito po sa Samar or Leyte provinces. At pagkatapos po niyan, masusundan pa ito ng iba pang landfall pagkatawid dito sa Visayas hanggang sa darating na linggo. So multiple landfall po ang inaasahan natin. Hindi lang po dito sa Samar or Leyte provinces, posible rin po dito sa may Bohol, Cebu, Negros Island region or dito rin sa may Western Visayas. At Lunes ng umaga, posibleng tumbukin naman itong bagyong Wilma, itong northern portion ng Palawan. Mga kapuso, pwede pang magbago ang pagkilos ng bagyo, pwedeng bumaba dito sa may northeastern Mindanao o di kaya naman po ay mas umangat pa dito yan sa bahagi po ng Southern Luzon o ilang bahagi ng Bicol region. Kaya patuloy po natin yung imomonitor sa mga susunod na araw. Nasa ilalim ng wind signal number 1 ang southern portion ng Sorsogon, ganun din ang Maynad Masbate kasama po ang Ticao Island. Diyan naman sa Visayas, wind signal number 1 din ang nakataas sa northern Samar, eastern Samar, Biliran, Leyte, southern Leyte, Cebu, Bantayan Islands, Camotes Islands at pati na rin sa Bohol. Kasama rin po dito ang northern at central portions ng Negros Occidental, Siquijor, northern and central portions ng Negros Oriental, northern and central portions ng Iloilo, pati na rin ang eastern, pati na rin po ang central portions ng Capiz at ganun din ang Guimaras. Nakataas din po ang wind signal number 1 sa ilang bahagi naman ng Mindanao. Kasama po dyan ang Surigao del Norte, kabilang din ang Siargao at Bukas Grande Islands, Dinagat Islands, northern portion ng Surigao del Sur, northern portion ng Agusan del Norte at pati na rin sa Camiguin. Sa mga nabanggit na lugar, posible pa rin pong maranasan yung malakas sa bugso ng hangin na may kasamang mga pag-ulan. Pero bukod po sa bagyong Wilma, magdudulot din ng mga pag-ulan o magkakaroon din po ng epekto itong hanging amihan o northeast monsoon, pati na rin yung shear line at ganun din ang localized thunderstorms. Base po sa datos ng Metro Weather, bukas umaga pa lang malalakas na po ang mga pag-ulan na mararanasan dito sa Eastern Visayas at pati na rin dito sa Bicol region at ganoon din dito po sa may Central Visayas, so kasama po ang Cebu at Bohol at ganoon din dito sa Western Visayas at Negros Island region. Magpapatuloy po yan sa hapon at mabababad sa mga matitinding buhos ng ulan ang malaking bahagi ng Visayas at ganoon din ang Bicol region. Ibig sabihin po nito, mataas din ang banta ng mga pagbaha o pagguho ng lupa. Aabot na rin po yung mga pag-ulan dito yan sa ilang bahagi ng Calabarzon at pati na rin sa Mimaropa, habang meron naman mga kalat-kalat na ulan dito sa Mindanao at ilang bahagi ng Northern Luzon. Linggo ng umaga, may malawakang mga pag-ulan dito sa may bahagi po ng Southern Luzon at Western Visayas. Posible rin yung mga malalakas sa pag-ulan sa Northern at sa Central Luzon. At inaasahan naman po natin, linggo ng hapon, magpapatuloy pa rin ang mga pag-ulan sa malaking bahagi po ng ating bansa. May mga matitinding buhos ng ulan dito yan sa Cagayan Valley, pati
na rin sa Central Luzon at Cordillera Region. Sa Metro Manila, may chance rin po ng ulan this weekend, lalong-lalo na bandang tanghali o hapon at pwede pong maulit sa gabi kaya kung may lakad po kayo, huwag pa rin kalimutang magdala ng payong. Yan muna ang latest sa ating panahon. Ako po si Amor La Rosa para sa GMA Integrated News Weather Center. Maasahan anuman ang panahon. Happy Friday, chikahan mga kapuso! Dustin Yu definitely owned the stage sa kanyang sold-out fan meet concert. Mas naging special pang event dahil sa overflowing support ng kanyang ex-PBB housemates na kasama niyang nag-perform. Makichika kay Nelson Canlas. Nakakaindak na dance numbers, nakakakilig na serenade, at iba pang pakulo. Pinatunayan ni Sparkle star Dustin Yu na he can do more sa kanyang sold-out concert na Destiny The Dustin Yu Experience. All the love and support ang ipinakita ng fans na halatang enjoy na enjoy sa naturang fan meet. Naging pagkakataon din ang event para i-award ni Dustin ng scholarship para sa ilang kabataan. Dream come true ito para kay Dustin, kaya nag-uumapaw ang pasasalamat niya sa natatanggap na suporta. Hanggang ngayon, hindi mo nag-sink in sa akin eh. Pero yun, syempre, grateful. Sobra. Grabe talaga yung binibigay nilang suporta sa akin. So, ako I'm happy na nakakapag-inspire ako ng tao. I'm happy na madami ako napapasaya. Present din sa event ang fellow ex-PBB housemates ni Dustin, kabilang sina Mika Salamanca at Brent Manalo. Nabitbit pa ang special gift for Dustin mula sa kanyang duo na si Bianca De Vera. Ang dalawa pang ka-housemate ni Dustin na sina Vince Maristela at Josh Ford, sinamahan naman siya sa isang dance number together with his closest friend na sina Nikki Ko at Jay Ortega. Nakisaya rin at game na game pang nakipag-dance showdown ang isa pang main host ng PBB na si Enchong D. Habang in attendance, sina AZ Martinez at Kira Ballinger. Alam ko naman na busy lahat ngayon, lalo na December. Pero again, yun nga, nagbigay sila ng oras talaga and isa rin yun sa pinaka-value ko. Pagkatapos ng successful fan meet concert, mapapanood naman sa episode mamaya sa PBB Celebrity Collab Edition 2.0 ang muling pagbisita ni Dustin kasama si Bianca De Vera at Will Ashley sa bahay ni Kuya. Nakakamiss bahay ni Kuya. Doon naman kasi talaga nagsimula lahat eh. Doon ako nakakilala ng mga taong magiging mahalaga sa buhay ko. So pagpasok ko doon, bigla nag-flashback lahat eh. Nelson Canlas, updated sa Showbiz Happenings. Kasama si dating Senador Bong Revilla sa mga respondents sa preliminary investigation ng Justice Department. Kaugnay po yan sa isang ghost flood control project sa Bulacan. At nakatutok si Sandra Aguinaldo. 3 linggo matapos idetalye ni dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo ang umunay pagde-deliver niya ng pera kay dating Senador Bong Revilla, sinabi ng Department of Justice na kasama na si Revilla sa respondent sa preliminary investigation nila sa Ghost Flood Control Project sa Bulacan. Natanggap na raw ni Revilla ang reklamo laban sa kanya at hinihintay ng DOJ ang kanyang counter affidavit. There is one case now which is ongoing, which includes a proponent, former Senator Bong Revilla. There was a request for an extension to file the counter affidavit. Ang reklamo raw kay Revilla ay kaugnay sa proyekto sa Bulacan na kinasasangkutan din ng kontratistang Sims Construction. Bago nito, inirekomenda ng Independent Commission on Infrastructure sa Office of the Ombudsman ang criminal prosecution kabilang na ang plunder laban kay Revilla at iba pa. Sinubukan naming kunan ng pahayag ang kampo ni Revilla pero wala pa silang tugon. Sa isang naunang pahayag, itinanggi ni Revilla ang paratang na sangkot siya sa maanamalyang proyekto. Hindi rin umano hiningi ng ICI ang kanyang panig kahit pa handa naman daw si Revilla na humarap sa komisyon. Sinabi naman ng DOJ na natapos na nilang imbestigahan ang ilang kaso ni dating Representative Zaldico at ibinalik na nila ang mga ito sa Ombudsman. Matatanda ang dineputize ng Ombudsman ng DOJ para magsagawa ng preliminary investigation sa Bulacan Flood Control Projects.
As of yesterday, there were 4 other cases that were referred by the Department of Justice to the Office of the Ombudsman. This include ghost projects and plunder cases which were filed against former Congressman Zaldico. Sa pagpapatuloy ng preliminary investigation ng DOJ, dumating kanina si dating DPWH District Engineer Henry Alcantara. Dumating din sa DOJ ang 2 lalaking naka-hoodie at mask. Hindi sinabi ng DOJ sa ngayon ang kanilang pagkakakilanlan. Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo, nakatutok 24 oras. Nabili na ang 2 pa sa mga luxury vehicle ng mag-asawang Diskaya na ipinasubasta ng Bureau of Customs. Para naman sa mga hindi pa nabiling unit, pinag-aaralan na raw ng BOC ang kanilang magiging hakbang. Nakatutok si Oscar Oida. We have an outright winner. Congratulations, RCME Metal Products. Sa ikalawang public auction ng mga sasakyan ng mag-asawang Sara at Curly Diskaya sa Bureau of Customs, nabili na ang Toyota Tundra na nakuha ng sole bidder sa halagang 3,480,000 pesos. Pati ang isang Toyota Sequoia na nabili na sa halagang 6 milyong piso. Congratulations to our winning bidder. Kabilang ang mga sakyang yan sa 13 luxury vehicles na kinumpiska ng Bureau of Customs mula sa mga Diskaya na iniuugnay sa anomalya sa flood control projects. Sa mga sasakyang yan, 7 ang pinasubasta. Bukod sa Tundra at Sequoia na nabili ngayong araw, nauna nang nasubasta ang isang Lincoln Navigator sa halagang 7.1 million pesos. Pati na 2 Mercedes-Benz na mga SUV na nakuha sa halagang tigmahigit 15 million pesos. Pero hindi pa rin nabibili ang 2 pinakamahal na unit, ang Rolls-Royce Cullinan at Bentley Bentayga. Dating nasa mahigit 45 million pesos ang floor price o pinakamababang tatanggaping bid para sa Rolls-Royce Cullinan. Ito yung sasakyang sinabi noon ni Sara Diskaya na binili niya dahil nagustuhan daw niya ang libreng payong na kasama nito. Pero kahit binaba sa mahigit 36 million ang floor price sa ikalawang bidding, wala pa rin kumuha nito. Ang Bentley Bentayga naman hindi rin nabili kahit na binaba rin ang floor price ito sa mahigit 13 million pesos mula sa mahigit 17 million pesos. We were hoping na nasa 30 million range na yung Rolls-Royce, but unfortunately walang nag-participate. So still, we'll try to maximize revenues that we can generate. Nang tanungin ang ilang bidders kung bakit di sila naging interesado sa 2 nabanggit na luxury vehicle. Yung 2 medyo mataas ang presyo eh. Alam mo, hindi naman masyado dito sa atin na gagamit ka ng ganun. Kaya sayang lang yung pera. Sa ngayon, pinag-aaralan pa raw ng BOC ang kanilang magiging hakbang para sa mga di nabiling luxury cars. Yun nga, nag-auction na tayo, and if it will have 2 failed biddings, we can now accept direct offers. No? Ito na yung negotiated sale option. No? Again, if there will be a direct offer, it will be considered by the commissioner kung acceptable. No? If it is, to my understanding, meron pa rin siyang parang Swiss challenge, parang ipapaalam pa rin natin na meron ng ganitong offer in the hope na baka meron pang mas magandang offer. No? So, pagtitiyak ng BOC na magiging fully transparent ang kanilang mga proseso sa kanilang ahensya. Para sa GMA Integrated News, Oscar Oida, nakatutok 24 oras. Kinumpirma ng Malacanang na nagbitiw na sa pwesto si Justice Undersecretary Jose Cadiz Jr. Kasunod ito ng pagkakadikit ng pangalan ni Cadiz sa isang contractor na nakatanggap ng daan-daang milyong pisong kontrata sa Ilocos Norte. Nakatutok si Ivan Mayrina. Sa pagtatanong ng media sa palasyo, lumabas sa impormasyong nagbitiw na si Justice Undersecretary Jose Cadiz Jr. Does he still enjoy the President's trust and will he remain in the DOJ despite, again, these links and the claims that have been made against him? Sa ating pagkakaalam, siya po ay nag-submit na ng kanyang resignation. Sa ating pagkakaalam, bibigyan ko lang po ng update. Walang ibinigay na detalye si Palace Press Officer Claire Castro kung tinanggap ng Pangulo ang pagbibitiw ni Cadiz o kung kailan ito inihain. Si Cadiz ang opisyal na ayon kay Ko ay pinaghatiran daw niya ng kickback para umano sa Pangulo. Sinabi rin ni Ko,
Si Cadiz ang nag-ayos ng pulong nila ni Pangulong Marcos, kung saan pinagalitan umano siya ng Pangulo at pinagsabihang huwag pigilan sa hinihingi umano nitong 100 billion pesos na insertion sa 2025 budget. At dahil laging napapagalitan si Speaker Martin ng Pangulo mula Setyembre hanggang November, inutusan niya ako na mag-deliver ng 1 billion pesos para kay BBM at ibigay kay Yusek Jojo Cadiz dahil ito raw ang drop-off point na malapit sa bahay ng Pangulo. Noong December 2, 2024, personal kong i-deliver ang 200 million kay Yusek Jojo Cadiz. Ayon sa kanya, dadalhin daw niya ito sa bahay ng Pangulo. Noong December 5, 2024, muli akong nag-deliver ng 800 million sa parehong address at Yusek Jojo Cadiz pa rin ang tumanggap. Sabi niya, iyon naman ay dadalhin sa bagong bahay ng Pangulo. Nagbitiw si Cadiz sa gitna ng ulat na may kaugnayan umano siya sa isang kontraktor na nakatanggap ng daan-daang milyong pisong kontrata sa Ilocos Norte, ang baluarte ni Pangulong Marcos. Yan ay ang JSJ Builders Incorporated. Base sa mga dokumento ng Securities and Exchange Commission, pag-aarian ng anak ni Cadiz na si Jose Gigantone Cadiz III. Siya may hawak ng 97% na shares ng kumpanya at pinagmula ng 35 million pesos na paid-up capital nito. December 2023, nag-register sa SEC ang JSJ Builders Incorporated. Higit isang taon matapos i-appoint ni Pangulong Marcos ang nakatatandang Cadiz bilang Undersecretary sa Department of Justice. Sa 2024 Annual Financial Statement ng JSA Builders Incorporated, walang kinitang kumpanya at nalugi pa na mahigit 9 million pesos. Base sa DPWH Transparency Portal, ngayong 2025, meron silang 5 infrastructure projects na nagkakahalaga ng mahigit 251 million pesos, lahat sa Ilocos Norte. Nang tanungin kung alam na ng Pangulo ang umunay kaugnay ni Cadiz sa kontraktor, ang sabi ng palasyo, as of the moment, we have not talked about that. But if there's a need for investigation on that issue, so let the investigation be done. Sinubukan namin kunan ng pahayag si Cadiz pero ang tanging isinagot niya, no comment na lang muna. Ang Department of Justice, bukod sa pagsabing naghain ng resignation si Cadiz, wala na raw ibang detalye hinggil dito. Hanggang nitong Lunes, pumapasok pa raw si Cadiz sa trabaho. Hindi rin nila ito iniimbestigahan. Ombudsman na raw ang magsasagawa ng investigasyon. We leave that to the discretion of the Ombudsman as to whether or not they will conduct an investigation on that aspect. Definitely. That is something that the Ombudsman has to look into. Given all the allegations, however not yet sworn into, but there are other reports as well of his involvement. And so definitely there will be a fact-finding body that will be dedicated to that as well. Ang pagbibitiw ni Cadiz ay kasunod ng mga naging resignation na iba pang opisyal na isinangkot ko sa budget insertions. Yan ay sina Budget Secretary Amena Pangandaman, Undersecretary Adrian Bersamin, Undersecretary Trijib Olayvar, gayon din si dating Executive Secretary Lucas Bersamin. Bagamat nilinaw niya na hindi raw siya nagbitiw, kundi sinabihan daw na kailangan na niyang umalis bilang Executive Secretary. Para sa GMA Integrated News, Ivan Mayrina, nakatutok, 24 oras. Sumayaw sumunod ang mga pinalaki ng sex bomb sa jam-packed reunion concert ng iconic girl group kagabi. Lumaban ang fans at walang bumawi sa pagsabay sa kanilang hit songs. Makichika kay Aubrey Carampel. Opening pa lang nang tumatak nilang sigaw na Get, Get Out! Napahiyaw na rin ang mga pinalaki ng sex bomb. Sex Makatindig balahibo ang muling pagsasama-sama on stage ng iconic girl group. Lalo nang nagsimula na silang humataw. Sina Rochelle, Jopay, Ira, Mia, Yvette, Monique, Weng, Sunshine, Cheche, Aifa at ang iba pang sex bomb girls. Di na nga napigil ang pagdagundong ng Big Dome nang lumaban sa pagkanta ang fans. Walang bumawi ng energy habang sumasabay sila sa dance hits ng grupo. Napa-throwback ang lahat kahit sa kanya-kanyang moment ng sex bomb members on stage.
lalo nang kantahin ng grupo ang ilang Daisy 7 theme songs. Pero hindi lang sila ang nag-reunion, kundi pati ang mga surprise guests, including Kapuso Primetime King Ding Dong Dantes with the Abstract Dancers, kung saan miyembro rin ang hubby ni Rochelle na si Arthur Solinao. Reunited din ang Sex Balls, ang parody group ng Bubble Gang na binubuo ni Michael V, Ogie Alcacid, Wendell Ramos at Antonio Aquitania na nakipag-showdown sa Sex Bomb. Pero ang much-awaited ay ang surprise tapatan nila with EB Babes, ang girl group na sumunod sa kanilang yapak noong 2000s. May emotional moment din ng girls kasama ang kanilang dating manager na si Joy Cancio. Tila di maubos-ubos ang pwedeng kantahan ng Bakit Papa dahil sa mga guest tulad ni Joshua Zamora, Mark Bautista at Power Impact dancers. Pataas ng pataas ang energy at halos wala nang nakaupo bago matapos ang gabi with the finale spaghetti song. Hindi ko na naman na-expect na sasabay sila sa kanta namin at talagang makikisayaw ang buong Araneta. Ang lala ng pinalaki ng Sex Bomb. Pinaghahandaan lang namin ito, lalo na si Rochelle. Na-witness ko siya. I'm just grateful. Sobrang blessed ako na sa core group din, yung producer, sila yon na pinauwi nila ako para maging part na itong grand reunion ng Sex Bomb. Siyempre, importante ka sa Sex Bomb. Mula ordinary fans hanggang celebrities, marami talagang pinalaki ang Sex Bomb. Mga Christmas parties namin, birthday parties, yan ang mga sinasayaw namin ng cousins ko. So, alam ko yan by heart, yung mga kanta nila. Masasabing pop culture trailblazers ang grupo at much needed para sa fans ang reunion. Kaya naging very emotional kami on stage kasi yung wala nga kaming closure talaga eh. Bigla lang kami nawala para sa mga fans. Para sa kanila to, hindi lang para sa amin. Sulit naman, lalo't 3 oras ang concert. Thank you dahil alam namin mahaba yung concert namin pero hindi nyo kami iniwan. At sinold out nyo. Maraming salamat po sa lahat ng pinalaki ng Sex Bomb. Yung ginalaw namin ng baso, oh my gosh, dumating kayo at nagpakita kayo sa amin to support us. Maraming salamat po. Thank you. Thank you. Get out! Aubrey Carampel, updated sa showbiz happenings. Iniutos ng Korte Suprema ang pagpapabalik ng 60 bilyong pisong pondo ng PhilHealth noong 2024 na inilipat sa National Treasury. Ayon sa Korte Suprema, kontra sa 2 batas ang paglilipat ng pondo ng PhilHealth. Nakatutok si Jonathan Andal. Nagkaisa ang mga mahistrado ng Supreme Court. Dapat ibalik sa PhilHealth ang pinalipat na 60 billion pesos na pondo nito sa National Treasury. The Supreme Court, through the ponentia of Associate Justice Amy C. Lazaro Javier, unanimously ordered the return of PhilHealth funds. Matatandaang noong 2024, pinareremit sa PhilHealth ang halos 90 billion pesos na sobra umanong pondo na hindi ginagamit ng ahensya. Nairemit sa National Treasury ang naunang 60 billion pesos. Pero ang balanseng halos 30 billion pesos hindi natuloy dahil nag-issue na ang Supreme Court ng temporary restraining order ng questionin ito sa Korte Suprema. Sa desisyon ngayon ng Supreme Court en banc, idineklara nitong walang bisa ang special provision sa 2024 General Appropriations Act at ang circular ng Department of Finance na ginamit na basihan ng gobyerno para sa paglipat ng pondo ng PhilHealth sa National Treasury dahil nakitaan nila ng grave abuse of discretion ang pagpapatupad nito. Kontra rin daw ang mga utos sa 2 batas, ang Sin Tax Law at Universal Healthcare Act. Bukod sa pagbabalik sa PhilHealth ng 60 billion pesos, tuluyan din itong ipinagbawal ang paglipat ng natitira pang halos 30 billion pesos mula sa PhilHealth. Sabi ng Korte Suprema, immediately executory ito o agad-agad dapat ipatupad. Tinanggihan naman ng korte ang hiling ng mga petitioner na tukuyin ang criminal liability o pananagutan ni dating Finance Secretary at ngayong Executive Secretary Ralph Recto para sa technical malversation o kaya ay plunder.
Wala pong criminal liability determination in this case. So the Supreme Court said that this was not the proper proceeding to determine the criminal liability of the Secretary of Finance, because this is a petition for certiorari under Rule 65, which deals with determining whether there is grave abuse of discretion. Sabi ni Recto, ginagalang nila ang desisyon ng korte at susunod daw ang ehekutibo sa utos ng SC na pagbabalik ng pondo sa PhilHealth. Giit pa ni Recto, sumunod lang ang ehekutibo sa direktiba ng Kongreso at naniniwala sila noon na isa itong paraan para sulitin ang paggamit sa kaban ng gobyerno ng hindi nangungutang o nagpapataw ng bagong buwis. Iginagalang din ng Malacanang ang desisyon ng Korte Suprema. I-review daw ng Office of the Solicitor General ang ruling at saka magdidesisyon sa susunod na akbang, kabilang ang paghahain ng motion for reconsideration. Para sa GMA Integrated News, Jonathan Andal, nakatutok, 24 oras. Unang Biyernes ng Disyembre mga kapuso at papasok na ang long weekend. Inaasahan man ang traffic, hindi napigil ang Christmas spirit sa pag-iilaw ng Christmas tree sa lungsod ng Maynila na may pa-concert pa. At mula roon nakatutok live si Jamie Santos. Jamie! Vicky, sabay-sabay na umapaw ang liwanag at hiyawan dito nga sa kartilya ng Katipunan sa pailaw ng Christmas tree ng Maynila. Hudyat na opisyal nang pumasok ang lungsod sa Kapaskuhan at ramdam na nga ang Christmas rush dahil 20 days bago Pasko, napakatindi ng traffic sa halos lahat na parte ng lansangan. Pinabigat pa yan dahil nasabayan ng long weekend. 2, 1! Sa pagliwanag ng Christmas tree ng Maynila, tila naghilom ang pagod ng buong araw para sa mga pamilya at magkakaibigan na dumalo. Sa loob ng ilang segundo, napalitan ng ngiti at sorpresa ang bigat ng traffic at siksikan sa daan. Isang paalala na ang Pasko ay nananatiling panahon ng pag-asa at pag-uwi sa ligaya at pagmamahalan. Ang pailaw ngayong taon ay sinabayan ng Christmas concert. Tampok ang iba't ibang banda kabilang ang Manila City Band. Sa kanilang musika, muling sumigla ang crowd. Mula bata hanggang matatanda, nasabik makaramdam ng saya matapos ang mahabang araw ng paghihintay at mabigat na daloy ng sasakyan. Sa ilalim ng Christmas tree, isang tunnel ang makikita na pinailawan gamit ang isang electric vehicle. Ayon sa Manila LGU, higit pa sa dekorasyon ang layunin ng lighting ceremony. Ito ay pagbibigay diin sa mga pinahahalagahang mensahe ng Kapaskuhan, pag-asa, pagmamahalan at sama-samang pagbangon ng komunidad at bawat pamilya. Tampok din ang mga ipinagmamalaki at mahuhusay na performing groups mula sa Maynila na nagbigay kulay at enerhiya sa gabi ng pagdiriwang. Enjoy na enjoy ang inabutan naming nanonood ng pailaw at concert sa kabila ng matinding traffic ngayon. May mga bazaar ding makikita na tampok ang iba't ibang pagkain at mabibili ngayong Pasko. Sobrang saya po, kaya sobrang nararamdaman po namin ang Kapaskuhan dito sa Pilipinas. Kahit ano mangyari dapat maging masaya tayo dahil yun ang kapanganakan ng ating Panginoon. Vicky, sa mga oras na ito ay nakakaramdam pa rin ng pagbigat ng daloy ng trapiko. Partikular nga dito sa tapat ng kartilya ng Katipunan. Dahil nga yung ilang commuters dito nahihirapang makasakay dahil yung mga PUV pagdating dito punuan na. Pagdating din sa may Quiapo Church ay bumper to bumper ang mga sasakyan dahil marami ang umattend sa unang misa ngayong Biyernes, unang Biyernes ng Desyembre. At yan ang latest mula rito sa Maynila. Balik sa'yo, Vicky. Maraming salamat sa'yo, Jamie Santos. Angat ang galing at pagiging versatile actor ni Kapuso Drama King Dennis Trillo kaya itinanghal na Asia's Best Actor in a Leading Role sa Asian Academy Creative Awards. Naungusan niya sa prestigious award ang ilang kilalang international actors tulad ni Park Bo-gum at Jacob Elordi. Makichika kay Nelson Canlas. Ako, si Domingo Zamora. Hindi ako mabuting tao. Heart-wrenching. Touching. At inspiring. Gusto ko lang sabihin na hindi mo masamang tao si Dom. Pinatunayan ni Kapuso Drama King Dennis Trillo ang kanyang versatility bilang aktor nang gumanap bilang si Domingo Zamora o Dom sa 2024 MMFF entry na Green Bones.
Talaga namang tumatak sa marami ang pag-arte ni Dennis mula sa pinakasimple hanggang sa pinakamabibigat na eksena ng pelikula. Kakaunti man kasi ang speaking lines ni Dennis, on point at ramdam naman ang emosyon sa kanyang mata-mata acting. May dahilan kung bakit Domsaltik ang tawag sa kanya. Patunay dyan ang mga natanggap niya at ng pelikula na iba't ibang awards sa loob at sa labas ng bansa. Ang pinakahuli, ang pagkilala sa kanyang husay sa prestigyosong Asian Academy Creative Awards. Dahil sa kanyang galing sa acting sa Green Bones, itinanghal siya bilang Asia's Best Actor in a Leading Role. Si Dennis ang national winner ng bansa sa kategorya kung saan kalinya niya ang mga kilalang international actors na sina Jacob Elordi at Park Bo-gum. Sarap sa pakiramdam na pagkatapos ng isang taon, marami pa rin nakakapansin dun sa mga trabahong ginawa namin. Yun yung nakakatuwa kasi parang nabe-break na natin yung barrier at nakalagpas tayo dun sa ibang entablado na alam mo yun, mas marami yung nakaka-appreciate hindi lang mga Pilipino kundi pati yung mga ibang lahi. Higit sa husay, ang mahalaga raw para kay Dennis ay patuloy na masariwa ng marami ang tunay na mensahe ng Green Bones. Yun naman yung importante, yung matuto yung mga tao dun sa kwento. Malaman nila yung moral lesson nung buong pelikula at ma-apply nila yun sa mga kanilang mga buhay. Oh my God. Si GMA Entertainment Group Vice President Gigi Santiago Lara ang tumanggap ng award sa ngalan ni Dennis at ng Green Bones. Nelson Canlas, updated sa Showbiz Happenings. And that ends our week-long chikahan. Ako po si Iya Arellano, Miss Mel, Miss Vicky Emil. Thanks, Iya. Salamat sa iyo, Iya. Thanks, Iya. At yan ang mga balita ngayong Biyernes, mga kapuso. Naku, 20 araw na lang darating na talaga. Pasko na. Ako po si Mel Tiangco. Ako naman po si Vicky Morales para sa mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan, ako po si Emil Sumangil. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino, nakatuto kami 24 oras.